naka-aim na sa mata ko eh. Any moment, pagka in-agitate ko pa siya, is ready siya mag-spit. Hindi ko inaasahan na ang susunod na naganap. Maliit lang ng konti doon sa una nating ni-release. Ayan o. Bigat. Mabigat. Mas mabangis din ang datingan niya eh. Yes! Ayan o. Mga itlog to. Payapang lumalangoy ang isang babaeng Philippine Cobra. Kalmado at ini-enjoy lang ang malamig na tubig. Pero sa lupa, attack mode on! Oktubre noong nakaraang taon, nakita ang isang Philippine Cobra sa loob ng isang university sa Nueva Vizcaya. Sa harap ng College of Veterinary Medicine, biglang may humingi ng saklolo dahil meron daw Philippine Cobra dito. So sa stock room daw ng building na ito, isa nakita yung Philippine Cobra. Paano kaya nakapasok dito yun? Ayun! So dito, kasya siya dito dahil may buwang yung pinto at saka yung flooring. Kaya pwede siyang pumasok. Tara, tignan natin yung na-rescue nila na Philippine Cobra. So nung una mong nakuha, may nakita ka bang mga sugat? Wala po, sir. Wala siyang mga injuries. Ano lang yung napansin mo sa kanya? Tertium gravid siya noon. Defensive ba siya? Dura ng dura? Noong una, sir, di siya nagdudura. More on, as in, mataas lang yung hood niya. Sinabihan na ako, no? Winarningan na ako na medyo defensive siya. Mahilig siya mag-spit, kaya magsusuot kami ng face shield just to be safe. Wow! Look at this, oh. Lumapad kagad yung hood niya. Paglabas pa lang sa box, ilang beses nang inatake ng cobra ang aking snake hook. Maging ang aking camera, hindi pinalagpas. Pinaulanan niya ito ng venom Naka-aim na sa mata ko eh. Any moment, pagka in-agitate ko pa siya, is ready siya mag-spit. 1/4 of its body length ang kaya niyang iangat pamula sa ground. Ito yung warning niya muna ito. Ini-inflate niya yung lungs niya para mas magmukhang malaki siya. As a warning again. Ito naman is hindi naman sila agresibo eh. They'll only do this one just to protect themselves. Di tulad ng ibang cobra na kulay brown, ang isang ito darker or mas itim ang kulay ng kaliskis. Ito ay dahil sa klase ng environment kung saan sila nakatira. Maganda yung ventral scales niya. Wala akong nakikita mga scale rots or mga ectoparasites. Beautiful. Pero ang babaeng cobra, buntis pala ng ma-rescue. Kailan siya nangitlog? After mga 3 months yata sa care ko, sir. Ano nangyari doon sa eggs niya? Yung eggs niya, sir, nung nilay niya, yung mga shells ay di gaano formed ay parang almost transparent. So malamang baka na-stress to kaya Hindi nag-continue yung formation ng buwan. napaitlog ng di oras, ano?
Dahil maayos naman ang lagay ng cobra, ready to release na. Kasama ko ngayong araw ang Northern Exotic Wildlife Troopers o NEWT. Mission nila na mag-rescue ng hayop na nasa peligro. Ang cobra na na-rescue ng NEWT, fit for release na. Pero teka, may isa pang buhay ilang na kailangan ng tulong. Imbis na nag-hunt sa wild, ang batang black-shouldered kite na ito sa Nueva Vizcaya, nasa loob lang ng isang kulungan. Nasira kasi ang kanyang tahanan dahil sa forest fire. 3 silang magkakapatid nang ma-rescue pero namatay ang isa habang nakawala naman ang isa pa. Ngayong araw, titignan ko ang kalagayan ng na-rescueng batang ibon. Very dangerous to be. Yung kanyang tuka, yung yellow part na yan, no? Yan ang nagpapakita na bata pa siya. If-feel natin yung kanyang yung kanyang pectoral muscles. Okay, mukhang maganda naman ang pectoral muscles niya. Okay, let's do the wingspan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat masigurong kompleto ang pakpak ng ibon at kaya nitong lumipad oras na ma-release siya pabalik sa wild. Makita niyo yung yung kanyang wrist area, may mga signs of sore. Siguro pag nagpa-flap siya sa kanyang enclosure, natatamaan ng kanyang wings yung kanyang enclosure. Nagkakaroon siya ng mga sores. Importante para sa mga raptor tulad ng black-shouldered kite ang kanilang pakpak at talons. Dahil minor ang mga sugat ng ibon, lilinisan ko lang ito na maigi. Base sa aking assessment, hindi pa fit for release ang batang ibon. Sa ngayon, pinapakain at pinapalakas siya ng mga rescuers ng NEWT bago i-release. Ang cobra na na-rescue rin ng NEWT good news! Makakauwi na sa tunay niyang tirahan. Parang naabot na natin yung dulo ng trail na ito. And ang priority talaga natin dito is dapat malayo sa tao. And dito natin i-release itong Philippine Cobra. Nagmamasid muna ang cobra. Maya-maya, imbis na sa lupa, laking gulat namin nang dumiretso sa tubig ang babaeng cobra. Dito, nag-relax at nagpalutang-lutang muna siya. Hanggang sa sumisid pa ito. At kahit nasa running water, kaya nilang magpalutang-lutang. Nang ma-refresh, bumalik ang babaeng cobra sa lupa. Dito, pwede niyang ituloy ang trabaho bilang isang predator at tagapagkontrol ng peste sa wild. Importante sa wild ang mga predator tulad ng cobra at raptor tulad ng black-shouldered kite. Sila kasi ang kumokontrol ng populasyon ng mga maliliit na hayop at bumabalanse sa ecosystem. Kaya mahalaga rin na maibalik sila sa kanilang tirahan. Pero dahil mataas ang kanilang hunting instinct, dapat mag-ingat ang sinumang mag-rescue sa kanila. Delikado ang pag-rescue ng wildlife. Kaya itinuro ko sa mga batang miyembro ng NEWT ang ligtas na pag-handle sa makamandag na ahas. So yung snake hook pwedeng improvise, pwedeng kabilya. Sa pagre-rescue ng wildlife, importante ang sapat na kaalaman dahil walang buhay ang dapat malagay sa alanganin, tao man o buhay ilang. Ika-11 ng Hunyo ngayong taon,
nagsagawa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ng isang rescue operation para sa mga hayop na nasa loob ng pinaghihinalaang illegal na pogo. Kasama ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa pagtingin sa kalusugan ng ilan sa mga aso sa loob ng compound. Ang asong ito natagpuan pang nilalangaw sa loob ng pasilidad. Narescue rin ang ilang sa mga aso na nakulong sa loob ng ilang mga gusali. Continuing yung implementation ng search warrant dito sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Medyo mamahaling ibon ito yung Macau. So mayroon tayong nakitang dalawa naka-cage. So yun ang i-coordinate natin sa Department of Environment and Natural Resources. Ang ilang mga hayop hindi pa raw maganda ang kondisyon sa loob ng Pogo Hub. Medyo napabayaan sila, some of them na naiwan doon sa under the sun, na hindi sila nakalilim sa mga lugar na dapat na bigyan sila ng proper attention. No? So hindi ata napapakain for the past few days na hindi pa sila nadi-discover. Bukod sa mga ibon at aso na nakita sa loob ng Pogo Hub, patuloy pa rin ang paghahanap nila sa ilan pang mga hayop na sabing nakita rin sa loob ng gusali. May nabanggit sa amin na merong may chimpanzee or monkey ata. So hindi ko pa rin nakita pero i-verify po namin. Ayon sa PAOCC, ika-13 ng Hunyo ang dalawang mako ay naisurrender na sa pangangalaga ng DNR Pampanga. Nangangailangan ng agarang pangangalaga ang mga rescued animals na ito. Mabuti na lang, nakuha na sila mula sa pagkakaabandon na sa gusaling ito. Ngayon, mabibigyan na sila ng pagkakataon sa mas ligtas at maayos. Ang Philippine Cobra, isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. At sino mang matuklaw, maaaring mamatay sa loob lang ng 30 minuto. Sa pagsasaka nabubuhay ang 57 taong gulang na si Tatay Ricardo. Noong nakaraang buwan, hindi niya inaasahang dito rin niya makakaharap ang kikitil sa kanyang buhay. Nakikiramay po ako sa inyo. Kayo po yung mga nabatayan. Paano po nangyari na natuklaw siya ng ahas? Nagbabaon po ng tubong gano'n. Hindi niya po napansin na may butas doon. Nakapag-set na po sila ng gamit tapos may kalahati na pong naibaon. Natubigan po siguro yung butas ng ahas. Paglabas, diretso tuklaw naman na po sa paa ng father namin. Tapos nung natuklaw na po siya, hindi niya naman po napansin na natuklaw siya. Dinala ng magkapatid na si Richard at Rex ang kanilang ama sa albularyo. Nung bandang huli, parang ninervous na rin po siya. Hindi kumapal o namanhid yung niya, pati niya? Yung lang po itong parting paa niyang nakagatan ng ahas. Hindi raw ito ang unang beses na natuklaw ng ahas si Tatay Ricardo. Noong 2004, natuklaw na rin siya, pero nakaligtas. Siguro po yung 20 years ago, dry bite, kaunti lang yung nakuha sa kanya. May ganun po eh. Kumbaga nadaplisan lang, kaunting drop lang yung nakuha sa kanya, hindi full potential. Agad ring nahuli ng mga residente ang cobra na tumuklaw kay Tatay Ricardo. Nasa pangangalaga ng DNR Nueva Ecija ang cobra. Simula ng 2005, nasa 200 to 300 na ang mga namamatay dahil sa kamandag ng Philippine Cobra, ayon sa World Health Organization. Karamihan, nagtatrabaho sa palayan. Pinuntahan namin ang palayan kung saan natuklaw si Tatay Ricardo. Kung may mga butas tayo makita dyan, malaki ang chance na meron tayong makita mga ahas dito. Either sawa o... Na-discovery namin kung bakit naging agresibo ang cobra. Oo, dyan mismo doon sa lugar. So may mga nakapagsabi kasi sa amin na hinukay nila
butas kung saan ang galing o sinususpecha nila kung saan ang galing yung cobra na nakakagat kay Tatay Ricky, no? At may mga nakuha silang mga itlog. Hindi namin alam kung ano na nangyari sa itlog. And only to find out that today, pagbalik namin dito, nandito pa yung ilan sa mga itlog. So they laid several eggs in a clutch. And they are more protective and more aggressive kung sakaling may mga itlog na binabantayan yung cobra. Ang Philippine Cobra na ito, itinawag ng isang residente ng DNR accredited rescuer na si Jerny. Nakakapag-rescue daw siya ng nasa 10 ahas kada buwan. Diyan yung lagyanan. Ito, saan mo ito nakuha? Ito po, Doc, na-rescue ko po kahapon sa Rizal Nueva Ecija. Meron magkasama to? Apo, ito po yung nanay. Ayan po yung mga eggs niya. Ang mga kobrang kakaitlog lang, mas agresibo lalo na kung binabantayan ang kanilang itlog. Dahil maliksi at walang sugat ang mga kobra, maaari pang maibalik sila sa wild. Ang mga kobra kahit makamandag nagsisilbing tagakain ng mga peste sa palayan gaya ng mga daga. Kung hindi threatened, hindi umaatake ang mga kobra at kusang lumalayo sa tao o ibang predator. Meron naman po tayong identified na area na pinagre-releasean po natin ng mga katulad ng ganito sa watershed area ng Pantabangan po. Bali, doon po talaga nakakuha ang area na pwede siyang pag-releasean. Randy. Mag-blend in siya easily dito sa lupa eh. Kaya si tatay hindi talaga nakita. Found you. I got you. Yes. Oh, mahaba din. Grabe ang ano dito. Tingnan mo ang ligsay, oh. Look at that. Look at how muscular, how robust yung kanyang yung kanyang katawan, no? Oh. Maliit lang ng konti doon sa una nating ni-release. Ayan, oh. Bigat. Mabigat. Grabe, ang laki nito. Tsaka siguro tansya ko mga around 4 feet ang haba. Yeah, and ng itlog slightly lighter colored dun sa first na snake na nakuha natin. More slender, more agile, at saka mas mabangis din ang datingan niya eh. Kanina yung kinuha ko kasi yung snake. Nakita ko parang nag-spray. Akala ko hindi naman umabot sa akin, but upon close examination dito sa aking face shield, may mga spray dito eh. It's from the outside. Ang dami. So it's a good thing that I was wearing this. Ang nangyari kay Tatay Ricardo, walang may gusto. Dahil sa bilin ng ama, natanggap ng kanyang pamilya ang nangyari. Po yung bilin ng father namin na pag, di ba mo natuklaw siya, wag na wag niyong gagalawin yung ahas, wag na wag niyong huhulihin, wag na wag niyong sasaktan. Bawat buhay ay mahalaga, sa tao man o sa hayop. Parehas lang itong dapat proteksyonan. At paulit-ulit naming paalala, kung matutuklaw ng ahas, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Importante ang balanse sa kalikasan. Bawat species ay may ginagampanang papel sa ecosystem. At kung mawawala ang isa, ay maaapektuhan ang iba. Walang atrasan para sa kalikasan, Doc Ferds Resio. Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.